Agahabol sa mga private armed group sa bansa, pinamamadali ng PNP habang papalapit ang BSKE 2023. Ang detalye mula kay Kapartner Paul Montibon. Kapartner Paul! Agad na ipinagputos ni PNP Chief Police General Benjamin Acorta Jr. ang mabilis na paghuli sa mga natitirang private armed groups sa bansa. Tugon ito para sa inaasam na mapayapang pagdaraos ng barangay at SK Elections 2023. Ito lamang araw ng linggo ng sinalakay na mga operatiba ng PNP CIDG ang isang bahay na nagsisibing paggawa ng mga baril at parte ng mga armas sa Marikina City. Napag-alaman na ang lahat ng mga baril na ito ay illegal, walang maayos na dokumento at lisensya sa pagbebenta ng mga armas. Batay sa dagdag na impormasyon ng PNP, kadalasan mga politiko na may kanya-kanyang private armed groups di umano ang customer ng nasabing gun store. Inaalam pa ngayon ng PNP kung sino-sino politiko ang buwipi rito at tiniyak ang kaukulang parusa laban sa mga ito. Para sa Diyos at sa Pilipinas, kumahal nag-uulat Paul Montibon, kapartner mo sa Balita Service. Samantala, USA dagkaloob ng karagdagan pondo para sa disaster preparedness and response. Ang detalye mula kay Kapartner Bernard Ferrer. Kapartner Bernard. Nagkaloob ng mahigit 450 million pesos ang Estados Unidos sa pamamagitan ng US Agency for International Development o USAID para palakasin ang kahandaan at pagtugon sa vulnerable communities sa bansa. Gagamitin ang pondo para makabuo ng matatag na livelihood strategy sa Bicol, Daraga at Eastern Visayas. Ang nasabing pondo ay gagamitin upang makipagtulungan sa pribadong sektor na matiyak ang pagpapatuloy ng negosyo at iba pang critical services tulad ng enerhiya at tubig pagkatapos ng sakuna. Sa tulong din ng pondo ng USAID ay sasanayin ang mga tauhan ng Department of Information and Communications Technology, Department of Social Welfare and Development at iba pang government agencies na makabuo ng post-disaster logistics, emergency shelters at emergency telecommunications. Makikipagtulungan din ang USAID sa local government units sa Eastern Samar at Bangsamoro Autonomous Region para magkaroon ng referral system para sa kapakanan at proteksyon ng mga bata sa panahon ng kalamidad. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Bernard Ferrer, kapartner mo sa Balita at sa Bishop. At sa iba pang mga balita, DBM naglaan ng 2 bilyon para sa Green Program sa ilalim ng panukalang 2024 National Budget. Ang detalye mula kay Kapartner Creslin Catarong. Kapartner Creslin. Naglaan ang Department of Budget and Management ng 2 billion pesos para sa Green Program sa panukalang 2024 National Expenditure Program. Binigyang diin ni DBM Secretary Amina Pangandaman ang pangako ng gobyerno sa mga advokasya nito sa kapaligiran, alinsulod na rin sa mandato ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Dagdag pa ni Pangandaman na nananatiling matagal ang dedikasyon ng pamahalaan na makamit ang holistic at sustainable progress. Gayunpaman saad ng kalihim, hindi makakamit ang layunin ito kung pababayaan ang kapaligiran. Kaya naman nais ng gobyerno na mapanatili ang greener economic practices. Ang panukalang Green Program sa ilalim ng Local Government Support Fund ay susuporta sa mga local government unit sa pagtataguyod ng mga green open space at mga proyektong pang-infrastruktura para sa aktibong mobility. Ang programa ay naglalayo na lumikha ng mas sustainable, livable at resilient community para sa mga Pilipino. Ito ay sa pamamagitan ng construction, rehabilitation, repair at improvement ng mga pampublikong open space tulad ng mga pampublikong parke, plaza at botanical gardens. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Presiding Catarong, kapartner mo sa Balita at Serbisyo. Dagdag pang balita, mas maigpit na parusa kontra game fixing sa sporting events sa Pilipinas. Dahil sa batas ni Senator Jinggoy. Ang detalye sa pagbabalik ni Kapartner Troy Gomez. Kapartner Troy. Dahil ni Senator Jinggoy Ejercito Estrada na patawan ng mas mabigat na parusa kabila ng habang buhay na pagkakakulong at malalaking multa ang mga individual na mapapatunayang sangkot sa game fixing sa mga profesional o amateur sporting events sa bansa. So, ng bahagi ng tao ito, inihain ni Estrada ang Senate Bill No. 1641 o ang panukalang Anti-Game Fixing Act na layo panawakin ang sakop ng game fixing upang isama ang point shaving, game manipulations o anumang kasunduan at regluhan kilos o akbang ng layo ay maapektuhan ang resulta ng isang laro para sa pagsusugal, pusta o pandaraya sa publiko. Sa ilalim ng minungkahing batas ni Estrada, hindi kinakailangan aktual na pagpapalitan ng pera o malagang pangay para maipuring
na may natinap na agreement na game fixing. Para sa Diyos sa Pilipinas kung mahal, Troy Gomez Agbulat, kapartner mo sa Balita at Serbisyo. Samantala, Philippine Military Academy Entrance Examination dinagsa ng mga nais pumasok sa military service. Ang detalye sa pagbabalik naman ni Kapartner Paul Montibon. Kapartner Paul. Dinagsa ng libu-libong estudyante mula sa iba't ibang universidad sa North Luzon ang Philippine Military Academy Entrance Examination na nais pumasok sa military service sa bansa. Kinanap ito sa Northern Luzon Command Multipurpose Hall noong September 30 at October 1, 2023 sa Camp Aquino, San Miguel, Tarlac City. Personal na pinasalamatan ni Northern Commander Lieutenant General Fernil Buca ng Armed Force, ng Air Force, ang mga kabataang gustong maging bahagi ng paglilingkod sa bansa, partikular na sa pagsuporta sa mandato ng militar ng protektahan ang mga ang Estado. Ang mga makapapasa sa nasabing pagsusulit ay muling dadaan sa iba't ibang uri ng pagsasanay sa pisikal, psikolohikal at academic trainings sa ilalim ng pangasiwa ng prestigyosong akademya sa bansa. Patay sa kasaysayan, itinatag ang Philippine Military Academy noong 1905 at mula rito itinuring ang PMA bilang isa sa mga batayan at pundasyon ng mga dekalidad ng public servant sa sandatahang lakas ng Pilipinas at maging sa government office. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal. Nagkukulat Paul Montibon, kapartner mo sa Balita at Serbisyo. At para sa uling detalye ng ating balitang national, PCG, Auxiliaries at Military Reservice, inimok na i-deploy sa WPS. Ang detalye mula kay Kapartner MJ Mondihar. Kapartner MJ! Nanawagan si Deputy Majority Leader Alfredo Santos sa Philippine Coast Guard na mag-deploy ng Coast Guard Auxiliaries at Military Reservice sa pinagagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Ito raw ang mas mainam na gawin kaysa ituon ng PCG ang atensyon sa pagbibigay ng cellphones at iba pang gadgets sa mga mangingisda sa pinagagawang teritoryo para sa intel gathering. Nanawagan din ang kinatawanan ang probinsyano part list sa Coast Guard ng bansa na huwag nang bigyan ng intel role ang bantay dagat sea wardens dahil coastal fisheries law enforcement lamang ang sakop ng jurisdiksyon nito. Paliwanag ng kongresista, hayaan raw ibigay sa mga sundalo at professionals ang trabaho at hindi sa mga mangingisda. Nagpasya naman ang Kamara na ilipat sa Coast Guard ang confidential funds at intelligence funds ng civilian agencies para nga mangalap ng impormasyon at intel sa WPS. Sa ngayon, ang Kamara pa lamang may pasya na ibahin ang paggagamitan ng CIFs at wala pang pahayag dito ang Senado. Kailangan kasi na magkasundo o magkaisa ang dalawang kapulungan sa pagpapasya sa mga bagay-bagay na may kaugnayan sa pera ng bayan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondihar, kapartner mo sa Balita at Serbisyo. Sunshine News Blast.